makulong si Chairman George Garcia. Chairman George, hala ka, makukulong ka na ng habang buhay. Then nagsampa kami sa iyo ng mahigit na 50 milyong counts ng cybercrime. Dahil sa lahat ng iyong mga ginawang kalokohan noong nakaraang eleksyon. Ang specific crime po na isinampa namin lamang sa kanya ay system interference. Yan po ay nasa ating Cybercrime Prevention Act. Ano po ba ang ibig sabihin ng system interference? Kapag gumamit ka ng software na hindi authorized, kapag gumamit ka ng equipment na hindi authorized, at kapag minanipulate mo yung mga data na hindi authorized. Ano ba yung mga ginawa ni Chairman George at kanyang mga kakampi sa COMELEC noong nag-interfere sila ng ating computer systems nung eleksyon? Number one, ang authorized po ng batas na gamitin sa ating automated counting machine ay yung na-audit. Ang na-audit po yung version 3.4. Ano ang ginamit niya? Version 3.5. Meron bang system interference? Meron po! Yes! Pangalawang system interference ay nung gumamit sila ng intermediary server through data center 3 nung nag-transmit yung mga automated counting machines papunta sa mga transparency server. Ano po ba ang sabi ng batas? Dapat diretso yung transmission ng election results mula sa bawat automated counting machine papunta sa mga servers ng transparency server. Wala dapat manipulation. Pero inamin mismo ni Chairman George Garcia na nakialam sila sa gitna. Minamanipulate nila lahat ng election results, kinokolate nila at pinapadala nila every 15 minutes. Malinaw na malinaw, umamin na kaagad, napakadali na kaagad ng trabaho ng NBI. Pasok na kaagad sa system interference pagdating sa transmission. Pangatlo po, umamin pa rin siya ng pag-delete ng mga election results, in particular 5 million votes. Inamin niya po yan sa media na after maipadala yung mga election results na 5 million, didelete po niya iyon. Pag-amin po ba iyon ng system interference? Opo. Bakit po mahigit 50 million counts ng system interference ang isinampa namin kay Chairman George Garcia laban sa kanya at kasama ng kanyang mga kakampi? Dahil po, sa paggamit ng software, kada shoot mo ng balota ay isang pag-operate po yun ng software. Kaya kapag gumamit ka ng maling software, kada basa ng isang balota, isang instance po yun ng system interference. Ilan po ba ang nakas na balota sa ating bansa nung nakaraang eleksyon? Mahigit na 50 million votes. Kaya Chairman George Garcia, 50 million counts of system interference ang inyong ginawa. Ganon din po sa transmission. Ilan po ba ang ating makina nung nakaraang eleksyon? Mahigit 100,000 automated counting machines. And kada transmission from the machine papunta sa mga server ay isang instance ng transmission. At kapag pinakialaman nila ang kada instance ng transmission, isang instance po yan ng system interference. At ganon din po yung pag-delete nila ng 5 million votes. System interference po yan. Kapag titignan po natin ang Cybercrime Prevention Act, ang parusa po dito sa bawat system interference ay mahigit na 6 na taong pagkakakulong. Chairman George Garcia, habang buhay kang makukulong. Hindi na ikaw ang magiging leader ng COMELEC sa 2028. At ang multa po na ipapataw sa inyo, kada count ay 200,000 pesos at mas mahigit pa. At kaya kung totoo po, yung mga sabi-sabi na nabayaran ng COMELEC ng napakalaking milyon-milyones at bilyon-bilyon nung nakaraang eleksyon, kulang pa yung pera na iyan para sa pagbayad ninyo ng multa kapag na-convict kayo sa lahat ng counts na ito na isinampa namin dito sa NBI. Lahat po ng ito ay ginagawa natin para hindi na po maulit yung dayaan sa 2028 na baka siya pa rin ang uupo as chairman ng COMELEC. Tandaan po natin, ang tenure ng mga COMELEC commissioner ay rolling 7 years. At siya pa rin siguro ang uupo sa 2028. Mga taong bayan, gusto nyo pa rin bang si Chairman George Garcia ang mag-lead ng COMELEC sa susunod na eleksyon? Huwag na po! Gusto nyo pa rin po ba ng dayaan? Huwag na po! Kaya po namin isinasampa itong kaso na ito para makulong na po siya at hindi na po siya ang maging chairman ng COMELEC sa susunod na eleksyon. Tandaan po natin na ang gravamen ng case ng system interference ay basta nag-interfere ka. Hindi na mahalaga na yung pag-interfere mo ay para magtanim ng daya o hindi. Sa totoo lang po, napakadali ng trabaho ng NBI ngayon kasi inamin na lahat ni Chairman George na nag-interfere siya sa software at nag-interfere siya sa equipment sa pamamagitan ng mga intermediary server at pag-delete ng mga data. Kung meron mang dayang ginawa o hindi po yun ang mahalaga. Ang gravamen po ng krimen ay nag-interfere ka, nakialam ka na hindi naman dapat. And that simply
merong dahilan para i-prosecute na kaagad criminally itong si Chairman George Garcia at ipakulong na siya habang buhay dahil mahigit na 50 million counts itong kaso na ito. Sa totoo lang po, napakadali ng trabaho ng NBI ngayon dahil lahat ng ebidensya po ay nasa media na inamin lahat ni Chairman George ang lahat ng interference na kanyang ginawa. Kasama namin ang napakaraming pari, mga bishop at napakaraming general. Ibig sabihin, kampi namin ang Panginoong Diyos at ang militar sa ating bansa. Nagkaroon ba ng dayaan noong 2025 elections? Nagkaroon ba ng nakawan ng boto ng sambayanang Pilipino? May mga very disturbing signs. At yun po yung gusto nating malaman sa kaso na sinampa natin ngayon. So, a group of bishops and retired generals and civil society leaders nagsampa ng complaint dito sa NBI dahil gusto nating malaman ang katotohanan. May tatlong allegations po tayo essentially. Una, kasi yung certified and audited na software program na 3.40 na dapat i-install sa lahat ng automated counting machines in all precincts nationwide, pinalitan nila ng unaudited and uncertified program 3.50. Yun pong una. Pangalawa, nasa batas kasi required na lahat ng election returns galing sa ACMs, counting machines, sa lahat ng presinto nationwide, dapat directly na ipapadala yan sa COMELEC Central Server at sa 5 transparency servers tulad ng PPCRV, Media, NAMFREL at yung dominant political parties. Pero hindi ganyan ang nangyari. Pinadaan nila sa isang intermediary server or system doon sa Data Center 3. At ito yung unang tumanggap ng proseso at ng consolidate ng election results data bago pinadala sa PPCRV, sa NAMFREL, sa media at 2 dominant political parties. So, gusto nating malaman, nagkaroon ba ng alteration or manipulation o dayaan? So, that's why po, in-invite natin ang itong NBI na pwede bang imbestigahan ninyo para malaman natin ang katotohanan. So, yun lang po, no? Chairman George Garcia, hindi po lahat ng Pilipino ay bulag at takot at natutulog. Mahaba po ang kamay ng hustisya. Kung may ginawa po kayong kalokohan, maabot at maabot din po kayo ng kamay ng batas at mapapaisalalim kayo sa batas at hustisya ng ating bansa. So yun ang po, no? Ito po, si former president ng financial executive ng Philippines, no? Si Franklin Isaac, may gusto siyang explain sa inyo. Pagbigyan mo natin siya ng pagkataon. Maraming salamat, Alex. Rod. Kami po yung, sa unang-una po, ang PNP trio po, ang form namin, si General Ellis at si Gas. Nag-umpisa po kami noon at nag-iimbestiga po kami. Ang naging problema po namin noon, hindi namin makuha yung mga data. Kaya nag-file kami ng case after case hanggang nag-mandamus. Hanggang sa Mandamus 1 and Mandamus 2, hindi po kami sinasagot ng COMELEC. Kaya po, nandito kami, tulong po nitong ating mga abogado, that we should now file dito sa NBI po para sila na mismo ang mag-imbestiga. At makuha sana at ma-validate po yung prosesong binabanggit kanina, Alex dito, that the process itself can really be audited by the NBI people. Yan po ang inaasahan namin dito. Pag nagawa po nila yan at lumabas ang katotohanan, yan po ang magiging resulta. Kaya itong ating mga marami po kami dito at naniniwala po kami na hindi na dapat maulit yan sa 2020. Yan lang po. Are you also asking for a recount? Kasi kanina We are not asking for a recount. We are not asking for the nullification of the results of the 2025 elections. We just want to establish merong bang nagkaroong dayaan, manipulation, alteration of the electoral results. No? We just want to establish kung merong criminal culpability yung COMELEC. No? So that's why we're inviting NBI to make this investigation. In the hypothetical situation na yung inyong suspicion ay ma-confirm in the investigation, we're just speaking in conjectures here. Now that you're saying that you're not asking for a recount or nullification of the results, exactly, bukod sa pag-determine ng criminal liability, sabihin na natin dun sa mga inireklamo ninyo, ano yung nakikita ninyong implications nitong complaint niyo and the investigation that will ensue? We're taking it one step at a time. Itong sa NBI, ang kanilang mandate and jurisdiction is only up to the investigation and criminal prosecution. I don't think they can
they don't have in their mandate for the nullification of the results. So hanggang doon na muna tayo. So we're taking it there, one step at a time. But we are also preparing, no, that pag nag-convene itong 20th Congress at nagkaroon na ng panibagong Senate Committee Chairperson, yung Electoral Affairs and Reforms Committee sa Senado will be asking for a Senate investigation on this so that we can present all our allegations and complaints. We just want you to comment on this statement from the COMELEC regarding this complaint because I understand this was announced beforehand. I'll just read the exact statement. Bukas po tayo sa kahit anong investigasyon na pagsusuri patungkol sa nagdaang halalan. Pinagkakatiwalaan po ng sambayanan ng NBI at ganoon din po kami sa komisyon. Lahat po ng mga binabanggit nila ay matagal at paulit-ulit na po naming nasagot at pinabulaanan. Masasabi po namin sa pangkalahatan ay naging maayos, matapat, bukas, tahimik at kapanipaniwala ang resulta ng halalan. Ito ay pinapatunayan mismo ng mga grupo na nagmasid at sumubaybay sa halalan tulad ng PPCRB, European Union, iba't ibang embahada, simbahan, paaralan at mga pampubliko at pribadong organisasyon ng bansa. Ang mga ganitong hindi pagsang-ayon o salungat ng paninindigan ay atin pong inaasahan bilang isang larawan ng malusog na demokrasya. End statement. Sir, your comment on this. Hindi totoo yan. In fact, ano yun, distortion of the truth, yung simbahan actually is questioning the results of the elections. No? At maraming CBCP, maraming bishops who are actually questioning the results of the 2025 elections. The President of Caritas Philippines, the Vice President of Caritas Philippines, kasama natin sa complaint na ito. Dito sa NBI complaint na final natin ngayon. Pangalawa, yung sa EU, alam niyo po, there was already a report na nirelease ang EU. They are actually questioning the transparency and integrity of the results of the 2025 elections. So hindi po totoo na sinasabi niya na sinusuportahan na malinis at may integridad at credible yung naging resulta ng 2025 elections. Gusto ko lang sabihin, dagdag, kasi kanina doon tungkol sa Mandamus, may pending petition tayo sa Korte Suprema. Ito naman concerning doon sa legal compliance implementation of Section 31 of 9369. Kasi itong Section 31, RA 9369, sinasabi po doon, yung manner of counting sa precinct level dapat po ay manual. Manual po. Hindi po ini-implement ng COMELEC yan. So, ginawa ko natin, umakyat tayo sa Korte Suprema, pending po ang petition natin ngayon dyan, to implement Section 31 of 9369. Ibig sabihin po, manual counting sa lahat ng presinto po. Electronic ang transmission, no? Ang canvassing, pero manual counting sa precinct level. Ibig sabihin po, ang effect po nito, this is a hybrid election. Napaka-specific po, napaka-klaro po ng provision po na yon sa RA 9369, which is the amended law on automated election law system in the country. Are you open to the possibility na baka mag-recount ito kung sakali? I mean, now It's you're asking, you're not asking for recount. We are not yet there. We are Not not yet yet there. there. We are not yet there, no? But anything is possible. We just want to establish the truth right now. We want an investigative government body to determine the truth. And in our case, this is the NBI, no? That can establish the truth for us. Gusto lang natin malaman, nagkaroon ba ng manipulasyon noong 2025 elections? No? So, maraming salamat po sa inyo. Ladies and gentlemen, Honorable Mayor Isko Moreno Domagos.
Okay. Vice Mayor. and Vice Mayor Chi Atienza. Good evening, ladies and gentlemen and friends from the media. Here we are in the city government. I would like to present to you the suspect in an incident happened on May 18, 2025. Yung biktimang si Mr. Raymond Cabrera na isang TNBS, and we've watched Sian Ambrosio's report yung sa ang biktima ay isang TNBS driver. Now, through, I don't know what happened to them. You can ask them later on. But they opted to. Mas minabuti nila na sumuko na sa alagad ng batas. No? And I think the case is now before the Office of the National Bureau of Investigation, no? Through the leadership of Director General Jimmy Santiago. Ang mga pangalan na suspect na nandito ay si John Kevin de Ocampo. John Kevin? Okay. 33 years old. Justin De La Poo, 30 years old. And 24 years old, Jean Armin De Ocampo, magkapatid. Sila lahat ay taga-Tondo. At through the effort of Councilor Awisia, a councilor from 2nd District, ito'y humingi sila ng tulong kung paano sila susuko sa alagad ng batas. Now, through some assistance from the Northern Police District and the Manila Police District, nandito sila kanina, at gusto ko rin ipaalam sa inyo na ang pamilya ng mga suspect ay nandito rin. At kinausap ko sila kanina. Now, I'm happy that the case is, na-resolba. Nakikiramay kami, ako, personally, 10 ng aming grupo sa pamilya ng biktima. But in our own little way, kami maging tulay man lamang na makapagbigay ng hustisya sa pamilya ng biktima. And we will let the National Bureau of Investigation conduct its yung susunod na gawain. No? At kausap ko na rin nga si Director General ng NBI, si Jimmy Santiago, at magpapadala na siya ng operatives dito sa City Hall ngayon para ma-surrender na sa NBI. So, for now, at the very least, that we can say, at least, I hope the family will makuha nila ang hustisya. And at least naman, ako'y panatag din para sa pamilya ng mga suspect na walang untoward incident na posibleng mangyari in the course of apprehension, and this will be, I think, the best lesson for each and everyone, those who are watching. Kung kayo'y nagkamali, maaari kayong sumuko, maluwag namin kayong tatanggapin. Kung kami kailangan maging tulay o para makapaghatid ng hustisya, gagawin namin. For now, we'll leave it to the National Bureau of Investigation to process them. So again, pasensya na kayo, mag-alas 9 na ng gabi, naistorbo namin kayo.
Now, we are ready to answer questions, and if you are willing to ask them, I think they're willing naman to answer them. Kasi nagkusang loob naman sila. Yes, ma'am. Good evening po, your Jane Santos from GMA Integrated News. Clarification lang po, paano po sila napunta po sa inyo po? Yes. Sumuko po ba sila? Mas pinili po nilang sa inyo po lumapit at humingi ng tulong? At kung paano po sila nakuha ng ating po na kabalisan? Through some assistance of the Northern Police District, no, kasi tinawagan si Awi, si Councilor Awi. Dahil mga kadistrito niya to taga Maynila. And as you all know, in practice, even nung ako'y dating mayor, pag may sumusuko, minsan ako pa kumukuha. I think the last time that a tragedy happened in the city of Manila with regard to an incident to a family, kinuha pa namin yung suspect sa Cavite, gabing-gabi. Na ano lang ako, siyempre, nagtitiwala sila sa atin, especially yung pamilya ng mga suspect. I think the most important question, and you can ask them, is hanggang ngayon kasi hindi pa nakikita yung bangkay. No? Ayoko ng pangunahan kung ano yung sinabi nila sa akin. But for now, sumuko sila at nag-coordinate kay Councilor Awi Sia ng District 2. Dinala sa amin 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. At ita-turn over namin sila sa NBI na may hawak na nung kaso. So, any more questions? No? Yes. Good evening po, Faith of 85. Nakausap niyo po si mga suspect po yun. Ano po ba yung dating na trabaho? At ito po ba yung unang beses na kanilang ginawa? Ayan, kayo na sumagot. Babigyan ko silang Sino po? You wired the wire. Sige. Sorry. Sige po, ay tanong ko na lang. You want me? Go ahead. Go ahead. Kapalik po ba? Malakas ay may sa ano. Yung mic call mo. Grasya lang po talaga. Grasya lang. Sa ano lang po yan, sa NBA lang. Papaliwanag lang. Pwede po malaman. Sa Baka may gusto ka na lang sabihin kung bakit humantong sa ganun. Yung pang-hold up. O yung sa pamilya. Bakit humantong sa ganun? Grasya po ang lahat. Humingi po kami ng tawad. Sir, doon po sa audio, tatlo lang po kayong nag-uusap. Nung may sinasabi po na tutuluyan na, sasaksakin na, meron po bang kayong iba pang kausap? Tatlo lang po kami. Tatlo lang kayo? Oo. Gumagamit ba kayo ng ipinagbabawal na gamot noong mga oras na yun? Hindi po. Ano yung pumasok sa isip niyo? Bakit niyo nasabi yun? Ba't mo nasabing disgrasya? Nanlaban ba? Yung mismong driver? Ano ba't nyo naisipan na gawin yun? Bakit lang? Bakit? Disgrasya. Paulit-ulit po siya sa disgrasya, no? Sir, sino po yung nakuna na may kinuhang patayan sa may halangan? Kayo po yun?
Sir, kayo po yung tumatingnan sa Kasi po papasok kami ng kanina ng casino. magkakasino kayo. Hindi po. Kasi pag magkakasino, parang dito sa atin yung parang pagkakaperaan. Mag-detect yun sa may sensor ng casino po, kaya po iniwan po, opo. So, nung pabalik na po, nakuha po ulit nila kasi gamit po yun sa pang drugs. Mabiyahe po kasi siya. Gamit po yun para sa sasakyan. Kayo po ang nag- Sino po ang nag- Sino po yung nag- May iba pa po rin kasama. Wala na po. Kayong tatlo lang po. Tapos po, bakit po nahantong na hold up? Dahil doon po kayo po ng pera kakasino? Ano po. Nakamit na lang po muna ako sa NBA ng po sa lahat. Okay po. Sana maintindihan mo po. Sa NBA na lang po. Salamat. Gusto ko lang po sabihin, humingi ako ng tawad dun sa pamilya na namin. Hindi po talaga sinasadyain. Pasensya po. Hindi po kami nakainumin, wala po ako. Kuya, kayo yung nare-release po. Hindi po ako. Humingi ako ng tawad. Yun lang po. Hindi namin ka gusto kung lumaban yung tao sa amin. Sorry po, sorry. Basta po, sa NBA na lang po. Sorry po. Para po sa pamilya namin, maging ligtas po sila. Maging ligtas din po kami. Wala po silang iniisip na paano yung mga namin, pamilya namin. Sir, ganito po kinakalaman. Hindi po. Ano po ako, survey aid po ako sa isang construction company po. Hindi po. Sila kayo. Kilala na rin po sila. Wala na rin choice. Kilala na rin sila. Thank you. As you can see, they are very regretful of what they did, and they're going to answer it before our justice system. So, nandiyan na yan. Harapin na natin yung kanilang obligasyon sa mata ng batas at sa pamilya. That's it. Now, any more question? Sa tatlo, boys, ngayon lang kayo nagkaroon ng asunto? O dati na may mga minor lang? Rumble o wala? Okay. So, any more question? Okay. So, again, nakikiramay kami sa pamilya ng biktima, pamilya Cabrera. I hope the city government, in our own little way, maging bahagi na makamit nila ang hustisya. Now, sa pamilya naman at itong mga taon to, buti naman, naisipan nilang pagsisihan at harapin yung kanilang ginawang bagay. No? So I think we stop from there and let the natural course of law or gagawin pa. Maya-maya, inaantabayanan ko lang yung NBI operatives na padadala ni Director Jimmy Santiago dahil sila may tangan ng kasong ito. So, maraming salamat sa inyo. Mag-iingat kayo. And again, ito'y maging takdang aral
sa mga individual. Isipin ninyo yung mga mabibiktima ninyo, may pamilya din. Isipin nyo din ang mga sarili nyo, may pamilya rin kayo. Malungkot na sitwasyon ito. Napakalungkot. Both families is suffering. The family of the victim and the family of the suspect. Kasi nakakalimutan yung tanong, marami ring anak itong mga to. But then again, wala na tayong magagawa. So maraming salamat at pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Thank you very much. Sure. Na kayo, basta bahala na sa inyong NBI kasi sila may hawak ng kaso. Maraming salamat, nagtiwala kayo sa akin. Pero please, bahala ng NBI to process and give justice to the victim. Nabasaan na kayo ng karapatan nyo. Sila na ngayon ang mamamahala sa inyo. Ang pamilya nyo, inabisuhan ko na. Nadadali kayo sa headquarters namin. So, yun.